Naku mga ka-good news, alam nyo ba na fugitive na pala itong si Pastor Kibuloy sa ngayon dahil sa kanyang pagtatago at hindi pagsipot sa kanyang mga hearing. Kaya ito, ang NBI sumugod na pala sa kanyang kingdom. Atin panoorin ang bidyong ito. The Davao City Police on Wednesday served the arrest warrant issued by a regional trial court against the Kingdom of Jesus Christ founder and leader, Pastor Apollo Kibuloy. The Department of Justice earlier filed charges against Kibuloy and 5 others for their alleged involvement in the sexual abuse and qualified human trafficking of a female teenager in 2011. According to Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Alden Delvo, they went to the actual compound of the Kingdom of Jesus Christ to serve the arrest warrant. But only Kibuloy's lawyers were found to talk to them. Pumunta kami sa Kingdom of Jesus Christ kay Apollo Kibuloy dito sa malapit sa airport at sinerve namin yung warrant of arrest, binigay namin sa administrator ng gusaling yun or the building na yun. And we have also talked to their lawyers, no? Especially the lawyers of Pastor Kibuloy, if ever his client would want to submit himself to the authorities or the law enforcement para siya makapag-bail, no? Because this warrant of arrest is bailable. Delvo said they did not see Kibuloy in the area, but he believes that the religious leader is in Davao. We haven't spoke to Pastor Kibuloy, but they were polite enough to let us, of course, enter the premises. Okay, at nakapagtataka dahil di ba yung kanyang kingdom, yung bundok na kanyang tinatawag na kingdom, ay napalibutan niya ng kanyang mga taga-suporta na mga membro na handang magipaglaban kung arestuhin si Kibuloy. Pero sa ngayon, bakit walang tao doon? Ibig sabihin ay wala dyan si Kibuloy. Ang Davao ay baluarte naman niya. Kahit saan siya dyan magpunta ay meron siyang mapagtaguan. Kaya kahit dyan lang siya paikot-ikot or sa kabundukan ng Davao ay safety na siya dyan. Kaya ayan, hindi talaga mauhuli si Kibuloy kung magtago yan dyan lang sa Davao. Lalo na pag nakalabas yan sa bansa, backdoor, ibig sabihin ng backdoor ay Indonesia, Malaysia, Sabah, ay safe na siya doon. Okay, paano ba magpapahuli yan? Ang dami-daming kaso kung lilitaw siya doon sa Supreme Court or sa Senado, ang dami-daming kasong anuhin mo, sasagutin, kaya hindi siya magpapakita talaga. Accepted niya na ang mga nangyayari sa ngayon. Sa tingin ko lang. Okay, patuloy tayo dito sa news na ito ng pag-aresto or pag-serve ng warrant kay Kibuloy. Of the kingdom and talk to their administrator and the lawyer also. Actually, Attorney Laurente. Nasaan daw sir si Pastor Kibuloy? Well, they would not divulge it, but we're just hoping that in the coming days, Pastor Kibuloy, along with his lawyers, will, submit themselves to the authorities so that, ma-process din siya and he could post bail. Delvo added they have formed a tracker team to pursue Kibuloy. Well, of course, just like any other warrant of arrest, there will be a manhunt operation, no? He will be a fugitive. Alam mo naman, may warrant of arrest siya. The authorities will exert effort in arresting him. The Davao City Police appeals to supporters of Kibuloy to avoid any trouble or violence and to surrender their leader peacefully. Ayan, medyo dito mo na makikita kung sino talaga ang best friend ni Kibuloy na handang away o magipaglaban para sa kanya. Sa tingin ko ay neutralized na. Pati yung mga membro ay alam na nila kung ano ang mangyayari. So hindi na sila magipaglaban pa. Pwede namang mag-convert ka agad. Galing sa KOJC, tanggapin naman kayo ng Katoliko. Tanggapin din kayo ng Iglesia. Tanggapin kayo ng ibang Christian church. Kaya walang masama kung tumiwalag na
at magkatiwalag-tiwalag na ang grupo. Kasi accepted naman kayo sa lahat ng church. At sa ibang church ay hindi pa kayo hihingian ng dami-daming kinukuha sa inyo, nakita nyo. Kaya yan, magigising na rin ang mga membro. At ito pa, bakit kaya noong una ay napakabagal ng pag-aresto kay Kibuloy? Parang meron pang mga under the table na mga conversation na ganyan. Pero ngayon na nandyan na ang warrant of arrest, ay ang bilis-bilis na. Susunod daw ay manhunt na. Kaya grabe to. Manhunt na kaagad. Parang na talaga, may verdict na talo na si Kibuloy. Kaya hindi na siya nagpapakita pa. Kasi alam niya na kalaban niya ay gobyerno, hindi siya mananalo. Well, merong kasabihan na if you fight against the flow, ay hindi ka mananalo. Just go with the flow. Yun ang kasabihan sa English na hindi mo kayang sagupain ang flow ng tubig, ng dagat. Kaya imbis na away, ay makipagbati na lang at makipagkaibigan at pwedeng sumurinder na lang at magagawa ng deal para sa kabutihan ng sarili at ng lahat. Meanwhile, 3 of the pastors co-accused are now in the custody of the National Bureau of Investigation, Southeastern Mindanao. According to NBI Central Director Attorney Archie Albao, they have arrested on Wednesday morning the Chief of Barangay Tamayong, Crisente Canada, while Pauline Canada and Sylvia Simanya surrendered to the NBI office in Davao City in the afternoon. The legal counsel of the 3 individuals said they will post bail. Senator Risa Hontiveros is calling on Kibuloy to turn himself in and answer the accusations against him. Bilang na ang mga masasayang araw ni Kibuloy, halos lahat na ng mga institusyon sa Pilipinas ay gumagalaw upang mapanagot siya. Pinapanawagan ko din kay Kibuloy na huwag nang mag-inarte. Ang dami na niyang ginawa upang takbuhan ang kanyang obligasyon sa batas. He should just cooperate and properly answer the accusations hurled against him. Kung walang kasalanan, hindi kailangan magtago. Muling higit na pasasalamat sa mga biktima ni Kibuloy na buong tapang na lumalaban. Ayan, medyo panalo na dito si Hontiveros kasi nga pirmado na at na-serve na ang warrant of arrest. At majority ng mga senadors at congressman ay panig ni Hontiveros. Kaya ayan, bilang na daw ang araw ni Kibuloy. Hindi lang araw, masasayang araw. Siyempre, sayang naman. Meron kang kingdom. 50 million a month ang income dahil sa mga membro na nagbibigay. Sayang ang mga income na yan. Sayang ang mga properties dahil lamang sa maling ginawa. Maling-mali na ginawa. At napakaraming mali na ginawa. Kaya ganun. Napakarami din na kaso. Yan ang sinasabi sa science na ito'y law of physics na in every action there is reaction. Kapag may ginawa kang mabuti, babalik sa iyo ay mabuti. Kapag may ginawa kang masama, babalik sa iyo ay masama. Tinatawag naman yan sa Indian na the good and the bad karma. Kapag may ginawa kang maganda, magandang karma ang babalik. Kapag masama, masamang karma ang babalik. Hanggang dito lang ang ating reaksyon tungkol sa pangyayari ngayon sa buhay ni Pastor Kibuloy, sa kanyang pagtatago, sa kanyang swerte at sa kanyang malas. Hanggang sa muli mga good news, ako'y magpaalam na God bless us all.